Ang example ng Panginoong Hesus. Unang Pedro 2:18-25. Mga alipin, magpasakop kayo sa inyong mga amo at igalang ninyo sila, hindi lamang ang mababait at mapagbigay, kundi pati ang malulupit. Sapagkat kapuri-puri ang nagtitiis ng parusa kahit walang kasalanan bilang pagsang-ayon sa kalooban ng Diyos. May pagmamalaki ba ang magtiis ng parusa kung ito'y dahil sa paggawa ng masama? Hindi. Ngunit kung magtiis kayo ng hirap sa kabila ng paggawa ninyo ng mabuti, pagpapalain kayo ng Diyos. Ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkatawag sa inyo ng Diyos, sapagkat nang si Kristo ay magtiis para sa inyo, nag-iwan siya sa inyo ng isang halimbawa na dapat ninyong lubos na tularan. Hindi siya gumawa ng anumang kasalanan o nagsinungaling kailanman. Nang siya'y insultuhin, hindi siya gumanti ng insulto. Nang siya'y pahirapan, hindi siya nagbanta. Sa halip, ipinaubaya niya ang lahat sa Diyos na makatarungan kung humatol. Sa kanyang pagkamatay sa krus, pinasa niya ang ating mga kasalanan upang tayo'y mamatay na sa kasalanan at mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, kayo'y pinagaling. Sapagkat kayo ay tulad ng mga tupang naligaw, ngunit ngayon kayo'y nanumbalik na upang sumunod sa pastol at tagapangalaga ng inyong mga kaluluwa. Tularan natin ang pagtitiis ng Panginoong Hesus. Katulad ng sinabi sa verse 22, hindi siya gumawa ng anumang kasalanan o nagsinungaling kailanman because He is perfect. Ngunit siya'y nagtiis ng paghihirap upang mangyari ang kalooban ng Diyos. Tiniis ng Panginoong Hesus ang sakripisyo sa krus upang bayaran ang mga kasalanan natin. Kaya sabi sa verse 24, sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, kayo'y pinagaling. Mas mabuting magtiis kahit walang kasalanan. Kaya nga kapuri-puri sa Lord ang magtiis na walang kasalanan alang-alang sa pagsunod natin sa kalooban ng Diyos, tulad ni Jesus Christ. Mas mabuti nang dumadaan tayo sa hirap dahil sa paggawa natin ng mabuti at sa pagsunod natin sa Panginoon. Tandaan natin na hawakan at manindigan lang tayo sa pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos na Siya ang may kontrolado ng lahat. Tinawag tayong sumunod sa yapak ni Jesus, kahit masakit, kahit hindi patas. Ang tunay na lakas ay hindi pagganti, kundi pagtitiwala sa Diyos. Kung na-bless ka sa mensaheng ito, mag-comment ka ng Thank you, Jesus. At kung gusto mong mas makilala si Jesus at may makasabay sa faith journey mo, pwede kang magkaroon ng one-on-one online mentor. Visit hayotayo.glide.page. Shalom Kap!